I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 171. Sobra ang pagkabigla kay Shire Huang. Siguro, hindi niya inakala na si Kenneth Wu, yung batang kailangan lang ng isang tawag para masolusyonan ang problema sa kapital ng pamilya Huang. Sa isip niya, parang laging kayang gawin ng lolo niya ang lahat, walang problemang hindi niya kayang lutesin. Pero itong krisis sa pinansyal, kahit ang lolo niya ay hindi alam ang gagawin. Hindi niya sukat akalain na isang tawag lang ni Kenneth Wu, perpekto na ang solusyon. Dahil dito, kahit isang babaeng walang alam tulad niya, naiintindihan na kung gaano kalakas si Kenneth Wu. Akala niya dati, wala lang itong batang ito. Ngayon lang niya napagtanto na isa pala itong super boss, na mas malakas pa kaysa sa pamilya nila. Nakalimutan na ni Shire Huang ang galit niya dati, at ngayon, hindi niya maiwasang tingnan si Kenneth Wu sa ibang paraan. Ang galing na ipinakita ng batang ito ay talagang nakakagulat. Hindi ko akalain. Bumalik sa realidad si Terry Huang, pero hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Kung hindi niya nakita mismo, hindi siya maniniwala na si Kenneth Wu, yung batang mukhang walang pera at walang dating, ay may ganon kalakas na puwersa sa likod niya. Isang tawag lang, nalutas ang krisis sa Terry Huang Group, ibig sabihin, sobrang galing ng mga taong sumusuporta sa kanya. Dati, minamaliit niya si Kenneth Wu, pero ngayon, kailangan na niyang suriin ulit ang batang ito. Sabi nga nila, hindi sa panlabas na anyo ang basehan, pero hindi ko akalain na itong batang ito ay isang super boss, nakakagulat talaga. Mr. Wu. Pagkatapos ng ilang sandali, si Lolo Huang na mismo ang bumati at humawak sa braso ni Kenneth Wu, pasensya na sa akin, nagkamali ako ng tingin sa'yo dati. Ordinaryo lang naman ako. Sagot ni Kenneth Wu. Sa totoo lang, hindi maganda ang tingin niya sa pamilya Huang. Naaalala niya ang mga pagmamaltrato at hindi makatarungang ginawa kay Sister Cat sa pamilya Huang, kaya medyo naiinis siya sa pamilya Huang. Hindi ka ordinaryo, hindi ko alam, pero ikaw ang nagligtas sa pamilya namin. Alam ko yon. Nagbago ang tono ni Lolo Huang at nagpasalamat, Kenneth Wu, salamat sa paglutas ng malaking problema sa pamilya namin. Iginagalang kita. Pagkatapos niyang sabihin ito, siya mismo ang nagtimpla ng alak para kay Kenneth Wu at iniabot ito. Alam niya na hindi dapat galitin ang batang ito, at kung mapapaburn niya ito, malaking tulong yon sa pamilya nila. Mas matanda ka, kaya dapat kitang igalang. Wala nang magagawa si Kenneth Wu, kinuha niya ang baso, itinapat sa baso ni Lolo Huang at ininom ito. Tama nga ako. Itinaas ni Lolo Huang ang ulo niya at ininom ang kalahati ng alak. Napabulunan siya at umubo ng ilang beses, lumingon siya at sinabi sa pamilya Huang, ano pang ginagawa niyo dyan, magpasalamat kayo sa tumulong sa atin. Doon lang nag-react ang pamilya Huang, itinaas nila ang mga baso nila para saluduhan si Kenneth Wu. Sa pagkakataong ito, wala na ang dating pagmamataas nila, at walang nang ahas na maliitin si Kenneth Wu. Lahat sila ay masigasig na nakapaligid sa kanya para magpasalamat. Naiintindihan ng lahat kung gaano kahalaga na mapasaya si Kenneth Wu. Sa pagkakataong ito, walang nang ahas na baliwalain ang isang importanteng bisita. Si Terry Huang lang ang natigilan. Tiningnan siya ng masama ni Elder Huang at sinabihan sa mahinang boses, ano pang ginagawa mo dyan, gusto mo bang turuan pa kita? Dad, ibig mong sabihin na dapat akong. Bumalik sa realidad si Terry Huang. Oo. Tumango si Lolo Huang at sinabi, nakita mo kanina kung gaano kalakas si Kenneth Wu, kailangan nating gumawa ng paraan para makuha ang loob niya. Pero hindi siya interesado sa pamilya natin, hindi madaling makuha ang loob niya. Umiling si Terry Huang na medyo dismayado. Napansin niya na hindi maganda ang tingin ni Kenneth Wu sa pamilya Huang, parang naiinis pa nga ito. Sinusunod niya ang mga sinasabi ni Catherine Huang. Basta kontrolado mo si Catherine Huang, hindi magiging problema na makuha ang loob ni Kenneth Wu. Nagbigay ng suhestyon si Lolo Huang. Talagang matanda na, alam niya ang problema. Tama. Sumang-ayon si Terry Huang, talagang nakikinig ang batang ito kay Catherine Huang, at mukhang malalim ang relasyon nila. Kailangan pa ba kitang turuan? Naiintindihan ko. Tandaan mo, ang mga taong tulad ni Kenneth Wu, kailangan nating gawin ang lahat para makuha ang loob. Sige po. Kahit hindi natin siya maging kaibigan, hindi natin siya dapat galitin. Sabi ni Lolo Huang. Opo. Sige na. Tinapik ni Elder Huang ang balikat ng anak niya, tumingin siya ng may kumpiyansa, at wala nang sinabi.
Kumuha si Terry Huang ng isang baso ng alak, itinaas ang baso at lumapit kay Kenneth Wu, at sinabi ng nakangiti, Mr. Wu, pasensya na sa mga nagawa ko dati, saluduhan kita, bilang paghingi ng tawad. Hindi po dapat. Itinaas ni Kenneth Wu ang baso niya at itinapat kay Terry Huang, sumimsim siya ng alak, hindi malamig o mainit. Ininom ni Terry Huang ang alak niya, at sinabi ng nakangiti, Mr. Wu, ang gwapo mo at mayabang, bagay na bagay kayo ni Catherine Huang, talagang maganda at gwapo. Talaga. Parang hindi pa rin interesado si Kenneth Wu. Naaalala niya ang mga kasalanang ginawa ni Terry Huang kay Catherine Huang, kaya pakiramdam niya, hindi karapat-dapat ang lalaking ito na maging ama, nakakadismaya talaga. Tama. Naging awkward ang ngiti sa mukha ni Terry Huang. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para mapasaya si Kenneth Wu, pero sa halip, hindi siya pinansin, kaya hindi siya komportable. Pero dahil sa pagkatao ni Kenneth Wu, kailangan niyang magtiis, lumingon siya kay Catherine Huang at sinabi, Catherine Huang, ang galing mo talagang pumili. Nakakatuwa para sa akin na nakahanap ka ng isang mabait na boyfriend tulad ni Kenneth Wu. Sumikip ang dibdib ni Catherine Huang, halos maiyak na siya. Matagal na simula nung tinawag siya ng ama niya sa pangalang Catherine Huang. Dati, basta na lang siya tinatawag ng ama niya, hindi siya naging ganito ka-sweet. Catherine Huang, nagkamali ako sa'yo sa mga nagdaang taon, humihingi ako ng tawad sa'yo. Nagbago si Terry Huang at humingi ng tawad sa anak niya. Si Catherine Huang ay sinusuportahan na ni Kenneth Wu, at kung magagalit ulit si Catherine Huang, malaking kawalan yon sa pamilya Huang. At saka, gusto niyang gamitin ng anak niya para makuha ang loob ni Kenneth Wu. Dad! Sumigaw si Catherine Huang at yamakap sa ama niya. Sa mga nakaraang taon, pinangarap niya na yakapin siya ng ama niya, maglamang sa kanya, at sa wakas, natupad na ang hiling niya ngayon. Sa sandaling ito, nawala ang lahat ng sama ng loob sa puso niya at napalitan ng pagmamahal sa pamilya. Mabait na bata, aalagaan ka ng mabuti ni Dad sa hinaharap. Tinapik ni Terry Huang ang likod ni Catherine Huang at sinabi ng mahina. Hindi niya inakala na ganon kalakas ang anak niya, na kaya niyang magustuhan ang isang binatang tulad ni Kenneth Wu. Kung mapapakasalan ni Kenneth Wu ang anak niya sa hinaharap, talagang magiging maswerte siya, at mas magiging importante siya. Kaya kailangan niyang makipagkaibigan sa anak niya. Naiisip ni Terry Huang ang mga ito, at hindi rin naman bobo ang ibang miyembro ng pamilya Huang. Natural lang na naiisip din nila ang mga benepisyong makukuha nila. Sinubukan ng lahat na mapasaya si Kenneth Wu, lahat sila ay lumapit para mapasaya si Catherine Huang, at kahit ang mga matatanda na humiya kay Catherine Huang dati ay nagkusang loob na mapasaya siya. Sa madaling salita, si Catherine Huang ay naging sentro ng atensyon, naging paborito ng pamilya Huang, at nakatanggap ng iba't ibang papuri mula sa pamilya Huang. Bumukas ang bibig ni Catherine Huang, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Dati, tinuring siya ng pamilya Huang na isang estranghero, hindi siya pinapansin, hinihiya at kinukutya. Hindi niya inakala na isang araw, susubukan ng pamilya Huang na purihin siya, at maging ang mga matatanda ay magiging masigasig. Tumigas ang baba ni Catherine Huang at sumilay sa kanyang labi ang isang ngiting hindi pa niya nagawa noon. Ito ang unang pagkakataon na kinilala siya ng pamilya Huang, at ang unang pagkakataon na ipinagdamot siya ng ganito ng mga ito. Sa wakas, natikman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang ama, at naramdaman niya ang maging isang tunay na anak ng pamilya Huang. Matagal na niya itong pinapangarap, at ngayon, natupad na ang kanyang hiling. At lahat ng ito ay dahil kay Kenneth Wu. Alam niya na ang mga taong ito ay natatakot sa kapangyarihan ni Kenneth Wu, o kaya naman ay iniisip siya bilang kasintahan nito, kaya hindi sila nang ahas na saktan siya. Ang iba naman ay gusto siyang gamitin para makalapit kay Kenneth Wu, umaasang makakasama ang isang super boss. Nagbago ang trato ng pamilya Huang sa kanya dahil kay Kenneth Wu. Mula ngayon, hindi na siya kayang insultuhan ng pamilya Huang, hindi na siya tatawaging, hayop na ligaw. Simula ngayon, ganap na siyang naging anak ng pamilya Huang, at ang kanyang estado ay hindi na isang anak sa labas. At lahat ng ito, utang niya kay Kenneth Wu. Si Kenneth Wu ang nagpabago sa trato ng pamilya Huang sa kanya, at si Kenneth Wu ang nagpabago sa kanyang estado sa pamilya. Kung wala si Kenneth Wu, baka hindi niya maramdaman ang pagmamahal ng kanyang ama, at mananatili siyang hayop na ligaw sa paningin ng kanyang mga kamag-anak. Sa ganitong paraan, pinaligiran si Catherine Huang ng pamilya Huang, na desperadong nagpapakitang gilas, at bigla siyang naging hiyas ng pamilya Huang. Nakikita ang lahat ng ito, hindi komportable si Shire Huang. Dati, siya ang hiyas ng pamilya Huang, na ipinagdamot ng lahat. Ngunit dahil sa pagdating ni Kenneth Wu, nagbago ang lahat.
Ang anak sa labas, si Catherine Huang, ay naging paborito ng pamilya Huang, at siya, ang tunay na anak, ay napabayan. Ang pagkakaibang ito ay nagdulot sa kanya ng matinding kawalan ng balanse. Hindi niya maisip na ang anak sa labas, na dating hindi pinapansin ng pamilya Huang, ay labis na pinapaborin ngayon, lahat dahil kay Kenneth Wu. Ngayon, hindi niya maiwasang mainggit kay Catherine Huang, nagtataka kung saan nito nahanap ang isang mapagkakatiwalaan at nakatagong nobyo, na tumulong sa kanya na umakyat sa sanga at maging isang gininto ang Phoenix. Hindi, kailangan niyang humanap ng paraan para agawin si Kenneth Wu. Tanging siya, isang tunay na anak ng pamilya Huang, ang karapat-dapat kay Kenneth Wu. Anong karapatan mayroon si Catherine Huang na makasama siya? Sa pag-iisip nito, sumiksik siya sa karamihan, binago ang kanyang dating ugali, at maayos na iniabot kay Kenneth Wu ang kanyang kanang kamay. Hello, ako si Shira Huang. Isang mailap at matigas na anak, hindi mo ba gusto na bugbugin ako ng mga tao dati? Sinuri ni Kenneth Wu ang babaeng nasa harap niya, ang kanyang tono ay bahagyang may pangungutya. Sa simula pa lang, hindi maganda ang kanyang pakiramdam tungkol sa matigas na ulong anak na ito. Kalaunan, nang makita ang babaeng ito na hinihiya si Sister Cat, hindi niya maiwasang gustong turuan siya ng leksyon upang maibsan ang galit sa kanyang puso. Dati, itinapon mo ako sa basurahan, kaya gusto kitang bugbugin ng magalit ako, pero tinulungan mo ang pamilya Huang na malagpasan ang krisis, kaya hindi ako nagtatanim ng galit. Iwinasiwas ni Shira Huang ang kanyang kamay at binago ang paksa, pumunta ka sa aking silid, may sasabihin ako sa iyo. Ano yon? Nakikinig ako. Ang ilang salita ay hindi nararapat marinig ng iba. Kinagat ni Shira Huang ang kanyang labi, na nagpapakitang medyo mahiyain. Paumanhin, wala akong oras ngayon. Kung gayon, ano ang ginagawa mo? Gusto kong manatili dito kasama si Sister Cat. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth Wu, ipinulupot niya ang kanyang braso sa makitid na baywang ni Catherine Huang. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito upang ipakita kay Shira Huang at sa pamilya Huang na si Catherine Huang ay kanyang babae, at walang sino man ang papayagang mambuli sa kanya sa hinaharap. Ang biglaang yakap na ito ay nagpula sa mukha ni Catherine Huang, at ang kanyang puso ay kumabog na parang tambol. Ito ang unang pagkakataon na niyakap siya ng isang lalaki, lalo na sa harap ng pamilya Huang, na hindi maiwasang magpula sa kanya at magpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Ikaw. Kinagat ni Shira Huang ang kanyang labi sa galit, ibinaling ang kanyang ulo at tinitigan si Catherine Huang, na nagmumura, isa lamang siyang hayop na ligaw. Paano siya makakapantay sa akin? Humingi ka ng tawad, at humingi ka ng tawad kay Sister Cat sa sinabi mo, utos ni Kenneth Wu ng malamig, biglang nagalit. Gusto mong humingi ako ng tawad sa hayop na ligaw na yan? Hinding-hindi. Nag-close si Shira Huang ng kanyang mga braso at sumagot ng hindi nagpapakita ng kahinaan. Sampal. Itinaas ni Kenneth Wu ang kanyang kamay at mariing sinampal ang mukha ni Shira Huang, at sumigaw, sabihin mo ulit, humingi ka ng tawad kay Sister Cat. Ikaw. Sinaktan mo ako. Agad na nagalit si Shira Huang, na parang isang dinamita. Itinuturing niya ang kanyang sarili bilang isang apo ng pamilya Huang. Itinuturing siyang hiya sa palad ng kanyang lolo at mga magulang. Ipinagdamot siya ng pamilya Huang mula pa noong bata pa siya at hindi pa siya nasasaktan. Pagkatapos siyang sampelan sa pagkakataong ito, natural na tumanggi siyang sumuko at tumakbo sa kanyang lolo, sumisigaw, Lolo, sinaktan ako ni Kenneth Wu. Bago pa siya matapos magsalita, pinahid niya ang kanyang mga luha at umiyak. Iyan ang nararapat sa iyo. Kung sa ibang pagkakataon, tiyak na paprotektahan ni Lolo Huang ang kanyang apo. Ngunit iba ang ngayon sa nakaraan. Si Kenneth Wu ang nagsimulang manakit ng mga tao ngayon, isang tao na hindi kayang sakta ng pamilya Huang. Lolo, bakit mo pinoprotektahan ang mga tagalabas? Huhoho. Lalo pang umiyak si Shira Huang nang pag-alitan siya ng kanyang lolo. Tama na. Sumigaw si Elder Huang at inutusan si Shira Huang, makinig ka kay Mr. Wu at humingi ka ng tawad kay Kat. Ano? Gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya? Bilisan mo, garalgal na sigaw ni Lolo Huang. Ako. Nang marinig ang sigaw na ito, hindi na nang ahas pang magsalita si Shira Huang. Hindi pa niya nakikitang nagalit ng ganito ang kanyang lolo. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kinailangan niyang lumapit kay Catherine Huang, paumanhin, nagkamali ako, hindi kita dapat sinigawan. Bagaman humingi siya ng tawad, kinamumuhian niya si Catherine Huang sa kanyang puso. Manggahas kang tawagin akong hayop na ligaw sa hinaharap, at huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako sa iyo, utos ni Catherine Huang sa isang mataas na boses.
Mula pagkabata, hindi pa siya naging ganito katapang sa pamilya Huang. Pagkatapos sabihin ito, ibinoling niya ang kanyang ulo kay Terry Huang at Lolo Huang, Lolo, Dad, dadalhin ko muna si Kenneth Wu sa silid para magpahinga. Pagkatapos sabihin ito, hinawakan niya ang braso ni Kenneth Wu at lumabas. Iniwan ng dalawa ang pangunahing gusali at pumunta sa isang maliit na gusali sa likod. Ito ang silid tulugan ng mga bisita ng pamilya Huang. Dito karaniwang naninirahan si Catherine Huang kapag umuuwi siya. Pagbalik sa silid, nilock ni Catherine Huang ang pinto sa likod niya, at masayang tumawa. Habang nakangiti, nagsimula siyang umiyak muli, at sinabi ng may kagalakan, hindi pa ako naging ganito kasaya sa buong buhay ko. Sister Kath, basta masaya ka, ngumiti rin si Kenneth Wu ng may kasiyahan. Alam niya na umiyak si Sister Kath dahil masaya siya. Kenneth, salamat. Pinahid ni Catherine ang kanyang mga luha at team na nagpasalamat kay Kenneth Wu, tinulungan mo akong mahanap ang pakiramdam ng tahanan. Sister Kath, tinulungan mo ako ng labis, kaya dapat din kitang tulungan. Ngayon, naiintindihan ko ang isang katotohanan. Tanging kapag ako ay naging mas malakas, walang sino man ang mangangahas na hamakin ako, bahagyang itinaas ni Catherine Huang ang kanyang ulo at sinabi ng may seryosong mukha, ang iyong lakas ang tumulong sa akin na makuha ang paggalang ng aking mga kamag-anak at pamilya. Catherine Huang, hindi ko talaga alam kung paano mo nalampasan ang mga nakaraang taon. Kung hindi kita nakilala, patuloy akong mabubuhay ng ganito, kaya napakaswerte ko na makilala ka. Natapos na sa wakas ang aking mapait na mga araw. Kinamot ni Catherine Huang ang kanyang ilong na inilalayo ang lahat ng mga sama ng loob at kalungkutan. Kung wala si Kenneth Wu, marahil hindi niya mararamdaman ang init ng kanyang pamilya o ang init ng tahanan sa buong buhay niya. Sister Kath, sige lang, maraming tao ang magmamahal sa iyo sa hinaharap, ngumiti si Kenneth Wu at kumalma. Sa pagkakataong ito lamang naramdaman ko na si Sister Kath ay isang walang magawang maliit na babae na nangangailangan ng pangangalaga ng isang lalaki. Okay. Para patunayan na hindi niya kinasusuklaman si Sister Kath, sumimsim ng malaki si Kenneth Wu sa pulang alak nang kunin niya ang bote. Ito ang unang pagkakataon na uminom siya ng pulang alak mula sa bote. Mayroon pa ring lasa ng halimuyak ni Sister Kath ang bote ng alak na elegante at matamis, na nakakalasing. Ang tandang bata. Ngumiti ng mapait si Catherine Huang at umiling. Siguro masyado siyang nauuhaw, at sumimsim ng ilang beses pagkatapos kunin ang bote. Sister Kath, uminom ka ng kaunti. Natakot si Kenneth Wu na malasing si Sister Kath, kaya kinuha niya ang bote at ininom ang natitirang pulang alak. Pagkatapos uminom, nagpatuloy ang dalawa sa pag-akyat sa bundok. Sa pag-akyat sa kalahati ng bundok, namula ang pagod na mukha ni Catherine Huang, hinihingal ang kanyang bibig, masyadong mabilis umakyat, pagod na ako. Aakyat pa ba? Siyempre kailangan kong umakyat sa tuktok ng bundok. Kung hindi, babuhitin na lang kita. Hindi, aakyat ako mag-isa. Nagngangalit ang mga ngipin ni Catherine Huang at nagpatuloy sa pag-akyat sa tuktok ng bundok. Siguro dahil matagal na akong hindi naglalakad, at napakahirap bumangon. Inabot sila ng mahigit kalahating oras bago makarating sa tuktok ng bundok. Mahinang bumagsak si Catherine Huang sa damuhan, tumitingin sa dumidilim na langit at sinabi, sa tuwing umaakyat ako sa tuktok ng bundok ng mag-isa, nakakaramdam ako ng labis na pagmamalaki. Talaga kang isang malakas na babae. Hindi napigilan ni Kenneth Wu na lihim na magpasalamat, nakita si Sister Kath na nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa buong daan patungo sa tuktok ng bundok, na talagang ikinagulat niya. Kung papalitan ko ang isang ordinaryong babae, natatakot ako na hindi na ako makagapang ng matagal. Walang paraan, ang kapaligiran ng aking pamilya ang nagtatakda na kailangan kong maging malakas. Nagpakita si Catherine Huang ng isang kalmadong ngiti sa kanyang mukha. Kung sino man ang makapagpakasal sa isang napakagandang babae na tulad mo ay tiyak na magiging masaya. Gusto mo ba? Ano? Kalimutan mo na, wala. Habang nag-uusap ang dalawa, nakarinig sila ng magulong ingay na nagmumula sa bakuran ng bahay ni Huang sa ilalim ng bundok, na mas masigla kaysa sa tindahan ng grocery. Sumama ang ekspresyon ni Kenneth Wu, at tumingin siya sa bundok. Pakinggan mo, Sister Kath, ano ang tunog sa bahay ni Huang? Nalutas mo ang krisis sa kapital para sa pamilya Huang. Tiyak na nagdiriwang ang pamilya Huang sa isang piging. Pabayaan mo sila. Pagkatapos sabihin ito ni Catherine Huang, nahulog siya sa damuhan at patuloy na tinatamasa ang kapayapaan at kaligayahan sa sandaling ito. Sa tuwing kasama niya si Kenneth Wu, nakakaramdam siya ng labis na pagre-relax at nakakaramdam ng labis na ginhawa ng walang anumang pag-aalala.
Bakit hindi ito parang pag-inom para magdiwang? Naramdaman ni Kenneth Wu na may mali sa kanyang boses, partikular na nakakainis ang ingay. Pabayaan mo sila at makipag-usap sa iyong kapatid. Binago ni Catherine Huang ang kanyang poster at humarap kay Kenneth Wu, "Boy, nagkaroon ka na ba ng relasyon dati? Gusto ko ang isang babae." "Sino?" "Ang kaklase ko. Talagang naiinggit ako sa iyong kaklase. Ngunit hindi niya ako gusto. Ang gusto niya ay pera, kapangyarihan, at ang kanyang kaiabangan." Sinabi ito ni Kenneth Wu, na tinatawanan ang kanyang sarili. Tumayo si Catherine Huang at bumangon mula sa lupa, nagtataka, mayaman ka at makapangyarihan, bakit hindi niya gusto? Wala akong pag-aari dati. Ah! Medyo nalilito si Catherine Huang, ngunit hindi na nag-alala tungkol sa problemang ito, at sinabi ng nakangiti, ayos lang kung wala kang pera at kapangyarihan, kayang alagaan ka ng kapatid. Haha! Ngumiti si Kenneth Wu nang walang sinasabi. Kung talagang walang pera at walang kapangyarihan, walang pagkakataon na makilala si Sister Cat, pabayaan na ang tanong kung susuportahan siya o hindi. Sa pagkakataong ito, lumakas ang tunog sa ilalim ng bundok, sinamahan ng pagbasag at pagsigaw. Nang marinig ang boses na ito, napansin din ni Catherine Huang na may mali, "Boy, may mali ba sa pamilya natin?" Tiyak na may mali. Tumango ng masigla si Kenneth Wu, nararamdaman na hindi tama ang boses ng bundok kanina. Medyo malayo lang, kaya hindi ko sila marinig ng malinaw. Tatawagan ko ang lolo. Nagmamadaling kinuha ni Catherine Huang ang kanyang mobile phone para tawagan ang lolo, ngunit walang sumagot sa tawag. Pagkatapos ay dali-dali niyang tinawagan ang kanyang ama, ngunit walang sumagot, kahit na ang telepono ni Ken Huang ay hindi sinagot. Sa pakiramdam na may hindi maganda, dali-dali na sinabi ni Catherine Huang kay Kenneth Wu, tiyak na may mali sa pamilya Huang, bumalik na tayo agad. Sige, bilasan nating bumaba sa bundok. Dinala ni Kenneth Wu si Catherine Huang ng dali-dali pababa ng bundok, at kasabay nito ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Logan. Kung may mangyari sa pamilya Huang, tiyak na hindi ito isang maliit na bagay. Mas ligtas na tawagan si Logan para sunduin siya. Madali ang daan pababa ng bundok, at inabot ng dalawa ang mahigit 10 minuto para makabalik sa dilaw na bahay. Nalaman ko na ang buong bahay ay nasa kaguluhan, at may mga palatandaan ng pagbasag sa lahat ng dako, magulo, na parang sinalakay ito ng isang demonyo. Lumubog ang puso ni Catherine Huang at nagmadali patungo sa direksyon ng pangunahing bahay. Hindi nagtagal nakita ko ang mga bodyguard na nakahiga sa labas ng pangunahing bahay. Mahigit 100 bodyguard ang lahat ay malubhang nasugatan, nakahiga sa lupa na may mga peklat at umiiyak. Anong nangyari? Paano kayo nasugatan ng ganito? Lumuhad si Catherine Huang sa lupa at nagtanong sa bodyguard ng may pagkabalisa. Kanina, biglang pumasok ang isang grupo ng mga tao at walang sinabi. Ubo-ubo, sinaktan na lang kami gamit ang inyong mga kamay, hindi namin kayang labanan. Paulit-ulit na sinabi ng bodyguard ang kwento. Lumabas na pagkatapos nilang umakyat sa bundok, biglang pumasok ang mahigit 20 katao sa bahay ni Huang at sinira ang bahay ni Huang. Mahigit 100 bodyguard ang sumugod para protektahan ang pamilya Huang at nakipaglaban sa mga gangster. Ngunit masyadong malupit ang mga gangster na iyon, at hindi kalaban ang mga bodyguard, at isa-isa silang natalo ng mga gangster. Nasaan ang lolo ko at ang tatay ko? Nagmamadaling tanong ni Catherine Huang. Ang ugnayan ng pamilya na mas makapal ang dugo kaysa sa tubig ay nagparamdam sa kanya na miss niya ang kanyang lolo at ama, at labis siyang nag-alala. Dinala ng matanda ang lahat para magtago. Pagkatapos sabihin ito ng bodyguard, nagpatuloy siya, umalis na ang pangunahing gangster, at hinahanap ng ilang gangster ang kinaroroonan ng matanda at ng pamilya Huang. Hahanapin ko ang lolo ko at ang tatay ko. Tumakbo si Catherine Huang sa pangunahing bahay sa abot ng kanyang makakaya pagkatapos sabihin ito, at sumunod sa kanya si Kenneth Wu. Si Elder Huang at Terry Huang ay nakatira sa ikalawang palapag ng pangunahing bahay. Pagkatapos magmadali ang dalawa sa itaas, nakita nila ang isang gulo sa loob, at may mga malinaw na palatandaan ng paghahalughog. Pagkatapos maghanap ng ilang sandali, mukhang mas naiinip si Catherine Huang, saan nagpunta si Lolo at ang iba pa. Huwag kang mag-alala. Pagpapakalma ni Kenneth Wu at nagtanong, mayroon bang anumang lugar kung saan maaari kang magtago sa pamilya Huang? Kayang magtago. Sige nga, ang pag-aaral. Biglang naalala ni Catherine Huang, at nagmadaling bumaba sa pag-aaral. Ang silid-aralan ay isang independenteng gusali, na medyo nakatago sa bahay ni Huang. Hindi lamang ito nagtatago ng mga libro, ngunit marami ring mga anti-gong jade na artikulo.
Nang tumakbo ang dalawa sa silid-aralan, natagpuan nila na ang lolo at ama at iba pang pamilya ni Huang ay nasa silid-aralan. Marami sa mga miyembro ng pamilya ni Huang ang nasugatan pa rin. Sa kabutihang palad, hindi nasugatan ang lolo at ama. Sa pagkakataong ito, kinubkob ng ilang gangster ang pamilya Huang. Mayroong 4 na gangster. Ang mga mukha ng mga gangster na ito ay pininturahan na parang isang pusa na may pininturahan na mukha, na malinaw na isang sinasadyang pagbabalat kayo. Tinitigan ng gangster ang pamilya Huang na parang may malalim na pagkamuhi. Pagkatapos magtinginan sa loob ng maikling panahon, itinaas ng 4 na kriminal ang mga patpat sa kanilang mga kamay at naghanda na sumugod para bugbugin sila. Tigil. Sa kritikal na sandali, sumugod si Catherine Huang para protektahan ang kanyang lolo at tatay at ang pamilya Huang, na sumisigaw sa gangster, "Hindi ko kayo pinapayagang saktan ang aking pamilya." Bagaman maraming paghihirap na dinanas ang kanyang pamilya noong nakaraan, hindi pa rin niya gustong makita ang kanyang pamilya na nasaktan. "Kath, bilasan mo. Halika dito." Kumaway si Lolo Huang sa kanyang apo sa nanginginig na boses, pinapayagan ang apo na tumayo sa likuran. Kahit si Terry Huang ay mukhang balisa, natatakot na bugbugin ng mga gangster na iyon ang kanyang anak ng malupit. Sila ang pinakamalapit na miyembro ng pamilya ni Catherine Huang. Bagaman medyo malamig sila dati, hindi nila gustong makita ang kanilang apo at anak na masaktan. Ito marahil ang pagmamahal ng pamilya, gaano man kalaki ang sama ng loob sa iyong puso, mag-aalala ka sa isa't isa sa panahon ng krisis. Ngunit ang mga miyembro ng pamilya Huang na iyon, nang makita si Catherine Huang na sumulong upang protektahan sila sa isang kritikal na sandali, lahat ay nagbiti ng kanilang mga ulo sa kahihiyan. Kadalasan ay hinihiya nila si Catherine Huang. Hindi nila inaasahan na si Catherine Huang ay susulong upang protektahan sila kapag sila ay nasa panganib, at lahat sila ay nakaramdam ng pagkakasala at pagkabalisa. "Dad, Lolo, umalis na kayo agad." Binalingan ni Catherine Huang ang pamilya sa likuran niya, at nagudyok na may pagkabalisa. "Ikaw na babaeng tanga." Nagngangalit ang mga ngipin ni Terry Huang sa sakit, sa pagkakataong ito ay namula at pumuti. Medyo napabuntong hininga siya. Kung ikukumpara sa kanyang anak, ang kanyang ama ay masyadong malayo. Noong nakaraan, palagi kong nararamdaman na si Catherine Huang ay isang anak sa labas, at nagkaroon ako ng pagtutol kay Catherine Huang sa aking puso, ngunit ngayon natuklasan ko na sa kritikal na sandali, si Catherine Huang pa rin ang pinaka-emosyonal. Hindi pa ako nakakaramdam ng labis na pagkakasala gaya ng nararamdaman ko ngayon, at lihim na sinisisi ang aking sarili. Tila hindi ako naging karapat-dapat na ama noon. Hindi nagmamalasakit ang mga gangster na iyon, wala silang awa sa ibang kapamilya, at nang makita nilang nakaharang si Catherine Huang, binagsakan nila siya ng mga bat. "Ano?" Sumigaw si Catherine Huang sa takot, mahigpit na kinakapit ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay. Ang matandang lalaki, si Terry Huang at ang iba pang miyembro ng pamilya Huang ay paisang kinakabahan at hindi mapigil ang mag-alala tungkol kay Catherine Huang. Sa kritikal na sandaling ito, sumugod si Kenneth Wu sa pinakamabilis na bilis, itinapon si Catherine Huang sa lupa, at gumulong ng ilang beses bago maiwasan ang pag-atake ng gangster. Nang makita si Catherine Huang na umiiwas, lihim na nakahinga ng maluwag ang lahat. Dali-daling tinulungan ni Kenneth Wu si Catherine Huang mula sa lupa, at sinabi ng may pag-aalala, "Okay ka lang ba, Sister Cat?" "Okay lang." Umiling si Catherine Huang. Sa totoo lang, natakot siya kanina, halos tumalon ang kanyang puso. Kung hindi sa napapanahong aksyon ni Kenneth Wu, kahit hindi siya napatay, malamang na nabasag siya ng hindi makilala ng mga kriminal. "Okay lang, tumayo ka sa likuran at hayaan mo akong harapin ang mga gangster na ito." Itinulak ni Kenneth Wu si Catherine Huang sa isang medyo ligtas na distansya sa likuran at sinabi ng nakangiti. "Hoy!" Hinawakan ni Catherine Huang ang braso ni Kenneth Wu at bumulong, "Mag-ingat ka, huwag kang masaktan. Huwag kang mag-alala, okay lang ako." Nagpabagsak si Kenneth Wu ng isang nakakaaliw na tingin at humarap sa mga gangster, "Halika, gawin mo." Mula sa mga aksyon ng 4 na gangster, makikita na ang mga taong ito ay nagsasanay sa malakas na pamilya, at mas mahusay sila kaysa sa bodyguard ni Huang. Kung makikipaglaban ka sa 4 na gangster, baka hindi siya ang kalaban ng gangster at maaari lamang siyang makalusot sa ngayon. Tumayo sa likuran ng pamilya Huang at hindi nagsalita. Hindi mapigilan ng lahat na lihim na mag-alala para kay Kenneth Wu, nag-aalala na mapatay ang batang ito. Mag-alala, hindi titigil ang lahat, pagkatapos ng lahat, ang batang ito ay isang tagalabas, at kung lalabas ang batang ito upang harapin ang mga kriminal, hindi ito mahihiling ng pamilya Huang.
Sa ilalim ng titig ng lahat, apat na gangster ang nagwawasiwas ng mga patpat at lumundag patungo kay Kenneth, lahat ay mukhang brutal at masama. Biglang naging tense ang atmosphere. Nakita ang apat na patpat na bumagsak kay Kenneth ng sabay, nang maisip ng ulo na ang batang ito ay babasagin na namumulaklak. Kumislap ang katawan ni Kenneth, dumulas sa kanang likod na parang isang loach, madaling iwasan ang pag-atake. Sa isang palpak na suntok, naging mas brutal ang apat na gangster, at sinira nila si Kenneth muli gamit ang isang patpat sa kanilang mga kamay. Hindi nang ahas na magpabiye si Kenneth Wu at umiwas muli. Sa ngayon, hindi siya sigurado na matatalo niya ang apat na gangster, kaya maaari lamang niyang ipagpaliban ito sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ng ilang round, nabigo ang apat na gangster na talunin si Kenneth Wu. Sa halip, naging hindi sila mapagpasensya, na pinapabilis at patuloy na umaatake. Umatras si Kenneth Wu ng paulit-ulit hanggang sa makarating siya sa sulok. Nang makita na tama na ang oras, kinuha niya ang nakatanim na halaman at ibinagsak ito sa isa sa mga kriminal. Boom! Isa sa mga gangster ay nahuli, hindi nakaiwas, binasag ng flower pot at umatras ng ilang hakbang. Ang pagbasag na ito ay agad na nakagulo sa mga posisyon ng ilang iba pang kriminal, at ilan sa kanila ay malinaw na medyo nabalisa. Sinunggaban ni Kenneth Wu ang pagkakataon at binati siya ng isang masamang sipa sa pantalon ng pangalawang gangster. Sumigaw siya. Nag-react ang iba pang dalawang gangster at dali-dali nilang itinaas ang kanilang mga patpat at ibinagsak ang mga ito patungo kay Kenneth Wu, lahat sa isang cannibalistic na paraan. Dali-daling umiwas si Kenneth Wu, at kasabay nito ay tumakas patungo sa likurang kanan sa pinakamabilis na bilis, at nagmadali na habulin ang dalawang gangster na nag-udyok. Bago habulin sa desk, tumalon si Kenneth Wu sa desk, sinasamantala ang desk, umiikot at sumisipa at nagwawalis. Pagkatapos ibagsak ang ikatlong gangster, nakita ang ikaapat na gangster na tumama gamit ang isang patpat, dali-dali niyang iniabot para saluhin ang patpat, piniga at hinayla ito, at inagaw ang patpat mula sa gangster. Nang makita na hindi maganda ang sitwasyon, tumalikod at tumakbo ang ikaapat na gangster. Saan bibigyan ni Kenneth Wu ng pagkakataon na makatakas, tumalon pasulong, sinipa ng mabangis ang puwit ng gangster, at ibinalik ang kanyang kicker sa kanyang likod. Sa ngayon, lahat ng apat na gangster ay pinatumba ni Kenneth. Matagal nang natulala ang pamilya Huang, ang laban kanina ay masyadong kapanapanabik, parang nanunood ng isang real-life blockbuster. Hindi inaasahan, napakalakas ni Kenneth Wu, na may mabilis na mga galaw at mabilis na galaw, na ibabagsak ang lahat ng apat na kriminal sa 3 suntok at 2 sipa. Akala ko ang isang marangal na anak na tulad ni Kenneth Wu, na lumaki sa isang honeypot, ay dapat na mahina at kulang sa mga kasanayan. Ngunit ang pagganap ni Kenneth Wu ay nakakagulat. Ang ganitong uri ng mayayamang batang master ay napakalakas, ito ay talagang kahanga-hanga. Hindi rin napigilan ni Elder Huang na lihim na mamangha, nagulat siya sa kamangha-manghang kasanayan ni Kenneth Wu. Marami na siyang nabasa, at ang Shire ay pataas at pababa sa loob ng mga dekada, at nakita na niya ang lahat ng uri ng tao, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng mga taong tulad ni Kenneth Wu. Hindi lamang may baluktot na karanasan sa buhay, ngunit mayroon ding napakalakas na kasanayan, ang susi ay napakababang pa rin niya, na talagang ikinagulat niya. Lihim ding bumulala si Terry Huang. Nagulat siya sa pagganap ni Kenneth Wu, nakatingin ng diretso, nakakaramdam ng labis na pagtataka at pagkamangha. Ngayon ay mas hinahangaan ko si Kenneth Wu, at kasabay nito ay kinikilala ang paningin ng kanyang anak, at nakahanap ng isang napakahusay na kasintahan. Sa likod ng karamihan. Halos hindi lumabas ang gulat ng mga mata ni Shire Huang. Sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya na si Kenneth Wu ay isang mahinang bata, at tiyak na wala siyang mahusay na kakayahan. Nang makita ko ito kanina, halos hindi niya napalampas ang kanyang mga eyeballs. Hindi inaasahan, hindi lamang napakalakas ni Kenneth Wu, ngunit gwapo rin sa postura at galaw ng pakikipaglaban. Ang bawat isa sa kanyang mga galaw ay nabighani sa kanya, at napakagwapo niya. Ngayon ay mas naiinggit pa siya kay Catherine Huang. Ang lalaking hinahanap niya ay hindi lamang ang aristokratikong binata ng nakatagong makamundong mayayamang pamilya, ngunit ang susi ay ang binata na ito ay napakagaling. Ngayon ay mas kumbinsido na siya na kailangan niyang humanap ng paraan para makuha si Kenneth Wu at humanap ng paraan para kunin ang napakagaling na lalaking ito bilang kanyang sarili. Sa sandaling ito, nasa puso na niya, iniisip kung paano sakupin ang lalaking ito. Matagal nang nakita ni Catherine Huang at Ken Huang ang malalakas na kasanayan ni Kenneth Wu, ngunit sa pagkakataong ito ay ginulat pa rin sila.
Tila ang kasanayan ni Kenneth Wu ay bumubuti araw-araw, sa tuwing kaya niyang bigyan ang mga tao ng hindi inaasahang sorpresa. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon.